Sa mundong ito ay hindi mawawala ang mga klase ng tao na nagmamahal ng higit pa sa kanilang sarili. Yung gagawin nila ang lahat para maging masaya lamang ang taong mahal nila. Kahit pa nga nagmumuka na silang kawawa sa paningin ng iba. Ayos lang basta masaya ang tao na kanilang minamahal. Dear Papa Dudut, ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na po ako kung sakali man na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko. Matagal na po talaga akong avid listener ng inyong YouTube channel at madalas po kasi na nakaka-relate ako sa mga kwento ng buhay ng ating mga ka-online na inyo pong binabasa. Kaya naman po naisipan ko na rin po na magbahagi ng sarili kong kwento na sigurado akong kapupulutan ng aral ng mga nakikinig ngayon. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenny, 26 years old, taga Laguna at nagtatrabaho bilang fraud analyst sa Manila. Papa Dudut, aaminin ko po na isa akong certified na gimikera. Lalo na kapag Friday night o kahit pa nga may pasok kami sa trabaho kinabukasan. Mahilig din po kasi akong gumimik kasama mga kaopisina ko na karamihan ay kaidarang ko lamang din. At hindi ko alam na sa isang bar kung saan madalas kaming tumambay ay makikilala ko ang lalaking muling magpapatibok ng puso ko. Papa Dudut, malalim na ang gabi at medyo nakakainom na rin ako ng alak nang mapansin ng mga kasama ko na panay daw ang tingin sa akin ng music DJ ng bar. Akala ko po noon ay gumagawa lamang siya ng kwento at tinutokso ako dahil hilig na talaga nilang gawin na asarin ako sa mga lalaki. Matagal na rin po kasi akong walang boyfriend, Papa Dudut. Hindi naman sa choosy ako pero siguro hindi lang talaga ako nagmamadali pa. Mas gusto kong i-enjoy ang buhay single kasama ang mga kaibigan ko. Kaya nga hindi ko na sineryoso pa ang mga pangaasar na ginagawa nila sa akin. Pero napatunayan ko na totoo ang pangaasar na ginagawa nila sa akin nang makita ko ang DJ na yon na naghihintay sa akin sa may labas ng comfort room. Sorry kung nagulat kita. Hindi ko kasi alam kung paano ka lalapitan kaya hinintay na lang kita dito. Pero huwag ka sanang matakot sa akin ha. Hindi naman ako masamang tao. Gusto ko lang talaga makipagkilala. Wika niya nang bahagya akong mapapitlag sa biglang paglapit niya sa akin. Okay. Pero bakit naman dito ka pa sa malapit sa CR nakipagkita sa akin? Bakit hindi ka na lang lumapit sa table namin? Nagtatakang tanong ko. Para kasing nakakatakot tumingin yung mga kasama mo eh. Kaya nagdalawang isip akong lumapit sa pwesto ninyo. Kahit kanina pa talaga kitang gustong lapitan. Kaya ayun, hanggang tingin na lang muna ako sa iyo habang nagpapatugtog ng music dun sa pwesto ko. Ako nga pala si Thelmo. Ako yung naka-assign na DJ dito sa bar. Natatawa namang wika niya. Ako naman si Jenny, pakilala ko sa sarili ko. Alam mo nung una, akala ko mukha mo lang yung pamilyar sa akin. Pati pala pangalan mo ay sobrang pamilyar din. Nakangiti pang wika niya. Talaga marami naman akong kapangalan sa mundo eh. Kaya sigurado ko na hindi lang ako nag-iisang Jenny na kakilala mo. Ang sabi ko pa. Hindi sigurado talaga ako na may ibang katunog ang pangalan mo. Ang sabi pa niya. Ano naman yun? Tanong ko. Katunog mo yung pangalan ng magiging next girlfriend ko? Nakangiting sagot pa ni Thelmo. Nagpigil ako ng kilig at malaking ngiti noon, Papa Dudut. Ayoko kasing mapansin niya na mabilis niyang nakukuha ang loob ko. Alam mo Thelmo, yan na yata ang pinakaluma at pinakakorning banat na narinig ko. Pabirong turan ko. Okay lang at least napangiti kita. Tura naman niya. O sige na, bumalik ka na sa trabaho mo at babalikan ko na rin ng mga kaibigan ko, ang wika ko. Actually, tapos na ang shift ko ngayon. May pumalit ng DJ sa akin doon sa pwesto.
Ayos lang ba kung makijoin ako sa table ninyo ng mga friends mo? Tanong niya. Sigurado ka? Akala ko ba natatakot ka sa mga kasama ko? Nagtataka ring tanong ko. Kanina yun pero ngayon magkasama na tayo. Kaya ko nang labanan lahat ng takot na nararamdaman ko. Tugon naman niya. Papadudot, hindi ko alam kung naitatago ko pa ba ang kilig na nararamdaman ko ng gabi na nakilala ko si Thelmo. Sa totoo lang ay sobrang gwapo niya lalo na sa malapitan. Hindi man siya ganoon katangkad ay maganda naman ang kanyang pangangatawan. Moreno ang kulay ng balat niya at singkitin pa ang kanyang mga mata. At ang pinaka-paborito kong parte ng mukha niya ay ang napakatangos niyang ilong. Siya po yung tipo ng lalaki na lilingunan talaga ng mga babae kahit pa siguro may kasama silang boyfriend. Bukod kasi sa gwapo si Thelmo, papadudot ay sobrang lakas din ang datingan niya. Masarap din siyang kausap at halos nakabanding na rin niya pati ang mga kaibigan na kasama ko ng gabing yon. At bago nga po kami maghiwalay ay nagkapalitan na kami ng cellphone number. Papadudot, naging madalas po ang pagte-text at pagtatawagan namin ni Thelmo sa isa't isa. Muli rin po kaming nagkita sa bar hanggang sa mag-date na nga kaming dalawa at formal na niya akong niligawan, papadudot. Hindi ko na rin pinatagal pa ang panliligaw sa akin ni Thelmo dahil obvious naman po na type ko talaga siya. Bukod sa sobrang gwapo talaga niya ay malambing din po siya, lalo na kapag kaming dalawa na lamang ang magkasama. Kaya naman ibinigay ko na po sa kanya ang matamis kong oo na hinihiling ko. Naalagaan niya ng habang buhay. Sa unang 3 buwan namin ni Thelmo ay wala po ako naging problema sa kanya o sa relasyon naming dalawa. Kaya lang nang malipat siya ng ibang branch ng bar ay nagsimula na akong medyo hindi makampante. Lalo na at mas sikat ang bar na nilipatan niya. Sikat sa mga mayayaman, magaganda at sexing babae. Hindi naman sa wala akong tiwala kay Thelmo, papadudot, ramdam ko naman na seryoso siya sa relasyon naming dalawa. Kaya nga lang wala po akong tiwala sa mga babae na pwede niyang makasama sa pinagtatrabahuhan niya. Sigurado kasi ako na mas magaganda at sexy rin ang mga babae na pwedeng umaligid sa kanya lalo na kapag hindi niya ako kasama. Pero nangako naman si Thelmo na kahit malayo na ang pinagtatrabahuhan niya mula sa akin ay hindi siya gagawa ng kalokohan na ikakasira ng tiwala ko at ng relasyon naming dalawa. Hanggang isang araw na magkasama kami sa restaurant at nasa counter si Thelmo para bumili ng pagkain ay may biglang tumawag sa cellphone niya. Hindi ko naman ugaling makialam ng personal na mga gamit niya pero hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na kunin ang cellphone mula sa loob ng bag niya. At nagtaka ako kung bakit isang babae na may pangalang Bea ang tumatawag sa kanya via video call. Bakit hawak mo ang cellphone ko? Seryosong tanong ni Thelmo na biglang bumalik sa may lamesa namin. Wala sa loob na nabitawan ko tuloy sa lamesa ang cellphone niya. Nakinig ko kasi na nag-ring kanina. Naisip ko na baka importante kaya kinuha ko na mula sa bag mo. Tugon ko. Bakit di mo na lang hinayaan na tumigil sa pag-ring? Ikaw babe, nasasanay ka ng pinakikialaman na ng mga gamit ko. Lalo na tong cellphone ko. May inis sa boses na wika niya. Hindi ko naman pinakialamanan. Nagmamagandang loob lang ako na kunin ang cellphone mo kasi nga baka importante yung tawag na yon. Naiinis na rin turang ko kasi concern lang naman talaga ako sa kanya. Kahit na, personal na gamit ko pa rin to na dapat ay hindi mo pinakikialamanan. Jenny, alam ko naman na may relasyon tayong dalawa pero bigyan mo naman sana ako ng kaunting privacy, ang wika pa niya. Ano bang pinuputok ng butsi mo, Thelmo? Oo, kinuha ko nga yung cellphone mo pero hindi ko naman binuksan kahit yung inbox mo man lang. Tiningnan ko lang kung sino yung tumatawag Tapos sasabihin mo ngayon na pakialamera ako. Saka teka nga, sino ba yung Bea na yan na talagang nakikipag-video call pa para sa'yo? Naiinis kong tanong sa kanya. Wala, katrabaho ko lang.
Siguro may gusto lang siyang itanong dahil bago lang siya sa bar namin bilang DJ. Biglang kumalmang tugon niya. Katrabaho talaga? Kung tungkol pala sa trabaho ang dahilan ng pagtawag niya bakit kailangan na i-video call ka pa niya? Tanong ko pa. Ano ba Jenny? Gagawin mo talagang big deal to? Ang wika niya. Ikaw dyan nagagalit ka kaagad kahit na wala naman akong ginagawang masama. Aminin mo nga sa akin Thelmo. May tinatago ka ba sa akin? Meron bang bagay sa cellphone mo na ayaw mong makita ko? Muli pang tanong ko. Wala syempre. Wala. Ano naman ang itatago ko sa'yo? Pwede bang itigil na lang natin ang walang kwenta na pag-aaway na ito? Babalik na ako sa counter. O-order na lang ako ng palabok dahil wala nga raw pansit, okay lang ba? Pag-iiba niya ng topic. O sige ayos lang, nasagot ko na lamang. Papadudot iba talaga ang kaba na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Lalo na nga nang makita ko ang pangalan at itsura ng babaeng nagvi-video call kay Thelmo. Bea ang pangalan niya at sa profile picture na gamit niya ay maganda siya, mahabang kanyang buhok, makinis ang mukha niya at may malusog na dibdib. Mga tipo ng babae na nakikita ko sa bar kung saan kami madalas na gumigimik ng mga kaibigan ko. Mga tipo ng babae na nakatambay sa lugar kung saan ay nagtatrabaho ang boyfriend ko. Mga tipo ng babae na mahilig mang-agaw ng boyfriend. Papadudot hindi ko na rin in-entertain pa ang kaba na nararamdaman ko noon. Ayoko na rin kasing palakihin pa ang pagtatalo namin ni Thelmo. Naisip ko na baka naman ako talaga ang may kasalanan kung bakit kami nag-aaway ng araw na yon. Baka nga masyado lang akong paranoid at pakialamera. Kaya iniwasan ko na lang din na pakialaman na ng mga gamit ni Thelmo sa tuwing magkasama kami. Lalo na ang cellphone niya. At mas itinodo ko pa ang pagmamahal at tiwala na ibinigay ko sa boyfriend ko Papadudot. Papadudot na sa ika-6 na buwan na ang relasyon namin ni Thelmo nang maramdaman ko ang biglang panlalabig niya sa akin. Hindi na niya ako masyadong tinetext o tinatawagan. Hindi na rin ako madalas na pinupuntahan sa trabaho ko at madalas ay nagtatampo na talaga ako. Pero palagi naman siyang nagsusorry at sinasabi niya na busy lang talaga siya sa trabaho at babawi na lamang daw kapag naging maluwag na ang schedule niya. Sa totoo lang Papadudot, hindi ko na nga rin talaga masyadong maramdaman na may boyfriend pa ako. Kung hindi lang ako nakakatanggap ng paminsan-minsan na tawag ni Thelmo ay iisipin ko talaga na ayaw na niya sa akin. Na gusto na niya akong tapusin ang relasyon naming dalawa. Pinayuhan na rin ako ng mga kaibigan ko na napapansin nila na para bang hindi na raw maganda ang takbo ng relasyon namin ni Thelmo. At mas okay daw na habang maaga pa ay linawin ko na kay Thelmo kung may problema na ba siya sa relasyon naming dalawa. Dahil ang pagkawala daw ng oras at panlalamig ng isang tao sa relasyon, ang sign na ayaw na niya sa partner niya. Siyempre Papadudot, pinagtanggol ko pa rin ang boyfriend ko sa mga kaibigan ko. Naniniwala kasi ako noon na hindi naman talaga nababawasan ang pagmamahal sa akin ni Thelmo, sadyang naging busy lang siya sa trabaho. Pero kapag ang kaibigan ko ng sining ang kasama ko ay nahihirapan na akong ipagtanggol sa kanya ang boyfriend ko. Nakita niya kasi kung paano nagumpisa ang love story namin ni Thelmo. Witness siya kung gaano ka-sweet sa akin nung una ang boyfriend ko. Nakita niya rin kung paano ito nagsimulang maging malamig sa akin pero hindi pa rin ako napagod na ipagtanggol si Thelmo kasi naniniwala ako na maayos pa namin ang relasyon naming dalawa. Ikaw si Jenny, hindi ba? Bakit ba tinatanong ko pa? Obvious naman na ikaw yon dahil sa ang jologs mong manamit. Wika ng isang babaeng lumapit sa amin ni Ning. Pamilyar ang mukha niya pero hindi ko matandaan kung saan ko siya unang nakita. Excuse me? Sino ka ba para laitin tong kaibigan ko? Galit na wika ni Ning na noon ay kasama ko.
Ning tama na, huwag ka na makipag-away sa kanya. Saway ko sa kaibigan ko. Hindi ako nakikipag-away, tinatanong ko lang kung sino ba siya. Ang tura naman ni Ning. Hayaan mo na ako makipag-usap sa kanya. Sino ka ba talaga, miss? Bakit tinatanong mo kung ako si Jenny? Malumanay na tanong ko sa babae. Dahil gusto ko lang sabihin sa'yo na layuan mo na ang boyfriend ko. Taas ang kilay na wika niya. Boyfriend? Sinong boyfriend ang tinutukoy mo? Nagtatakang tanong ko pa. Oh come on Jenny. Pwede ba wag kang magtanga-tangahan? Wag mong sabihin na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nahalata na ayaw na sa'yo ni Thelmo. Hindi ka lang niya madiretso kasi naaawa siya sa'yo. Kaya ako na ang magsasabi sa'yo ngayon. Break na kayong dalawa dahil ako na ang bagong girlfriend niya. Nakangising sabi pa ng babae. Hindi totoo yan. Pigil ang mga luhang wika ko. Okay fine. Wala akong pakialam kung ayaw mo maniwala. Basta sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Magayos-is ka nga kasi girl. Saka magbawas ka rin ng timbang mo. Para hindi ka pinagpapalit ni Thelmo sa maganda at sexy na kagaya ko. Anyway, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo and I have to go na rin kasi ayoko nang sayangin pa ang oras ko dito. Bye. Paalam niya bago kami iniwanan. Gusto pa nga siyang habulin at sabunutan ni Ning pero ako na ang pumigil sa kaibigan ko. Ayoko kasi ng gulo at sinabi ko kay Ning na sigurado akong gumagawa lang ng kwento ang babaeng yon. Mas lalo namang nainis si Ning sa sinabi ko at parang ako na raw ang gusto niyang sampalin noon nang magising naman ako sa katangahan ko. Papadudot sa totoo lang ay gusto ko rin talagang awayin ang babae na yon at hablutin ang buhok niya at bigyan siya ng mag-asawang sampal. Pero sobrang pinigilan ko ang sarili ko lalo na nang maalala ko na kung bakit pamilyar ang mukha niya sa akin. Siya yung Bea na nakipag-video call noon kay Thelmo. Siya yung babae na sinasabi ni Thelmo na katrabaho niya. Si Bea yung magandang babae na kinaka-insecurean at pinagseselosan ko. At hindi lang siya sa picture maganda papadudot. Mas maganda at sexy talaga siya ng malapitan. Kaya naman lalo ako nanliit sa sarili ko. Hindi ko naman masasabi na pangit talaga ako papadudot. Marami nga ang nagagandahan sa akin lalo na sa maputing kutis ko at mahabang buhok. Pero medyo may kalakihan din kasi ang katawan ko at maliit pa ang dibdib ko. Kaya naman doon ako sa part na yun nai-insecure talaga kay Bea. Tuwing magkasama kasi kami ni Thelmo ay napapansin ko na madalas ay pasimple siyang napapalingon sa mga nakakasalubong namin na sexing babae. Lalo na yung malaki ang hinaharap. Hindi ko na lang siya inaaway tungkol doon dahil alam ko na maliit na bagay lamang yon. Pero papadudod sa kabila po ng mga sinabi ni Bea sa akin ay hindi pa rin ako tumigil sa pagte-text at pagtawag kay Thelmo. Hanggang sa makauwi ako ng bahay. Wala akong sinabi na kahit na ano tungkol kay Bea sa mga text ko sa kanya. Sinabi ko lang na kung pwede ay makapag-usap kami ng masinsinan. Hanggang sa nag-reply na nga siya at sinabi niya na magkita na lamang kami sa malapit na kainan sa bahay namin. Nang araw na yon ay tinapos na ni Thelmo ang relasyon namin. Marami siyang binigay na iba't ibang dahilan. Kesyo masyado na raw siyang busy sa trabaho. Masyado na raw akong nakakasakal at hindi na raw healthy ang relasyon naming dalawa. Sa mga sinabi niyang dahilan ay alam ko na wala doon ang totoo dahil may iba akong gustong marinig mula sa kanya. Sigurado ako na wala doon ang totoong dahilan kung bakit gusto niyang tapusin ang relasyon naming dalawa. May iba na ba? Naiiyak na tanong ko. Wala, wag mo nga akong pinagbibintangan ng ganyan. Sinabi ko na sa iyo kung bakit gusto ko makipaghiwalay, Jenny. Inis na tugon niya. Kung wala sino pala si Bea? Muli pang tanong ko. Ha? Sinabi ko na sa iyo diba, katrabaho ko lang siya. Pati ba naman siya gagawan mo pa ng issue? Ang wika niya. Hindi naman talaga dapat siya kasama sa issue na to Kung hindi niya lang ako nilapitan kanina para sabihin na mag-on na kayong dalawa. Ano, totoo ba?
Sabihin mo na sa akin ang totoo. Umamin ka na, Thelmo. Umamin ka na. Ang sabi ko pa na sinabayan ng paghampas sa may dibdib niya. Aray, ano ba? Tumigil ka na nga dyan. Alam mo dapat hindi na kita sinosyota eh. Napakawalang kwenta mong girlfriend. Masyado kang boring na maging girlfriend. Wala ka man lang katril-tril dyan sa katawan mo. Alam mo, wag mo na rin akong kakausapin ha. Simula ngayon tapos na tayong dalawa. Sigaw niya sa akin. Papa Dudut, sinubukan ko pang habulin si Thelmo at muli akong nakiusap na ayusin muna namin ang relasyon naming dalawa. Nagmakaawa ako na ako na lamang ang piliin niya kesa sa Bea na yon. Halos lumuhod pa ako sa harapan niya para pakiusapan siya at para bigyan niya pa ng isang pagkakataon ng relasyon naming dalawa. Pero bigo ako at muli lang naiwan na luhaan at pinagtitinginan ng mga tao sa paligid. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan ba ako nagkamali sa pagmamahal na ginawa ko kay Thelmo. Hindi ko alam kung anong naging pagkakamali ko sa relasyon naming dalawa. Minahal ko naman siya ng sobra kaya nga ibinigay ko kaagad pati na ang sarili ko sa kanya. Kahit na 2 buwan pa lamang ang relasyon naming dalawa noon. Ginawa ko ang lahat ng gusto niya sa tuwing kaming dalawa lang ang magkasama. Dahil ayoko magkaroon siya ng dahilan para awayin niya ako. Ayoko mawala siya sa akin. Napapatanong tuloy ako sa sarili ko, Papa Dudut. Naging kulang ba talaga ang pagmamahal ko sa kanya? At kasalanan ba talaga na minahal ko siya ng sobra-sobra? Papa Dudut, parang tuluyan na nga po akong binura ni Thelmo sa buhay niya. Hindi ko na kasi makontak ang cellphone number niya at na-block na rin po ako sa mga social media accounts niya. Ang totoo lang po ay sobrang nahirapan ako na mag-focus sa trabaho mula nang maghiwalay kaming dalawa. Kaya nga palagi akong pinagsasabihan ng boss ko, pati na rin ang mga kaibigan ko na hindi raw nila maintindihan kung bakit ganito kaagad kalalim ang sakit na nararamdaman ko sa breakup namin ni Thelmo, Papa Dudut. Kahit po wala pang 1 taon ang naging relasyon naming dalawa ay sobra-sobra ko na po siyang minahal. Minsan ko rin pinagdasal noon na sana si Thelmo na ang maging huling boyfriend ko at ang lalaking makasama sa panghabang buhay. Papa Dudut, mahal na mahal ko po talaga siya kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi ko siya bibitawan. Kahit parang nanlilimos na lamang ako ng oras at pagmamahal mula sa kanya. Awa at galit na noon nang naramdaman ko sa akin ni Ning. Pero wala akong pakialam pa. Alam ko ang ginagawa ko at isa lang ang gusto kong mangyari, ang bumalik sa akin si Thelmo. Kaya naman dumating na ako sa point noon na gumagamit na ako ng bagong SIM card para lamang matawagan ko siya. Sinaway ako noon ni Ning pero hindi ako nagpapigil pa. Gusto ko lamang makausap si Thelmo. Gusto kong marinig ang boses niya. Gusto kong magkabalikan kaming dalawa. Hello? Sino to? Boses yun ni Thelmo nang sagutin niya ang tawag ko. Si Jenny to, tugon ko. Ikaw na naman? Ano bang dahilan mo at tumatawag ka sa akin ngayon? At talagang gumagamit ka pa ng ibang number ngayon ah? Naiinis na wika niya. Magkita naman tayo. Gusto ko lang naman na mag-usap tayo. Pakiusap ko sa kanya. Para saan pa? Jenny, alam ko na slow ka. Pero hindi ko alam na ganyang kakatanga. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Naiinis na tanong niya. Titigilan lang kita kung magkakausap ulit tayo kahit na 1 beses lang. Thelmo, hihintayin kita mamaya sa lugar na lagi natin pinupuntahan. Kahit ngayon lang oh. Magkita naman tayo please, hihintayin lang kita. Magte-text ako sa iyo ng room number saka… Hello? Hello Thelmo, hello. Binabaan na yata ako. Tatawagan ko ulit siya. Bulong ko pa bago muling idinaya ang number niya. Jenny, tama na nga yan. Huwag mong hintayin na pati yung number na yan na i-block niya. Pagsasaway sa akin ni Ning na noon ay kasama ko. Wala akong pakialam. Basta ite-text ko pa rin siya.
Alam ko na pumuntahan niya ako sa motel kung saan kami palagi nag-check-in. Hindi niya ako matitiis. Alam ko na mahal pa rin ako ni Telmo. Giit ko pa. Papa Dudut, hindi lang si Ning ang nagsasabi sa akin na itigil ko na ang lahat ng ginagawa kong katanghan para kay Telmo. Halos lahat po ng kaibigan ko ay inaaway na ako dahil sa nakikita nilang effort ko para magkabalikan lamang kaming dalawa. Alam ko naman na wala pang isang taon ang naging relasyon namin ni Telmo, pero sobrang minahal ko na po talaga siya. Hindi lang dahil sa gwapo siya kung hindi dahil na rin sa ibang katangian na pinakita niya sa akin noong bago pa lamang kami na magkarelasyon. Papa Dudut, naging mabait naman po talaga sa akin si Telmo. Naging malambing na boyfriend at ma-effort po talaga. Yung tipong kahit na puyat siya mula sa panggabing trabaho ay mag-aabala pa siya ang puntahan ako sa kainan malapit sa amin para sabay kaming makapag-breakfast. Palagi niya rin akong tinatawagan sa mga oras na libre ako at hindi kami magkasama. Papa Dudut, marami pong dahilan ang ginagawa at pinapakita sa akin ni Telmo para mas lalo ko siyang mahalin. Kaya naman hindi niyo po ako masisisi kung masaktan man ako ng sobra sa ngayon. Papa Dudut, naniniwala ko na hindi naman talaga nawala ang pagmamahal ni Telmo para sa akin. Kaya kahit na hindi na niya sinasagot ang tawag ko ay tinext ko pa rin siya na magkita kami sa motel na madalas naming puntahan noon. Nag-check-in ako mag-isa doon at tinext ko rin sa kanya ang room number kung nasaan ako. At dahil wala naman akong pasok kinabukasan sa trabaho ay doon ako halos nagpalipas ng gabi. Sigurado talaga kasi ako na pupuntahan niya ako at kapag may nangyari sa amin dalawa ay babalikan niya ako. Papa Dudut, 6 na oras na ako naghihintay sa kwartong yon. Pero ni anino ni Telmo ay hindi po nagpakita sa akin. Kaya naman nag-decide na akong puntahan siya sa pinagtatrabahuhan niya. Pero hindi ko na napigilan ang sarili ko nang makita ko naghahalikan sina Telmo at Bea sa labas ng bar. Sumugod na ako sa kanila at kaagad na sinabunutan si Bea. Walang yakang mga agaw ka? Nang gigigil na sigaw ko. Bitawan mo ang buhok kong babae ka, sigaw din ni Bea. Tama na Jenny, ano ba? Ang awat naman ni Telmo at ilang saglit pa bago niya ako tuluyang napahiwalay kay Bea at malakas na naitulak. Subukan mo pang hawakan si Bea. Kamao ko na talaga ang tatama dyan sa mukha mo. Pagbabanta pa ni Telmo. Telmo naman. Gusto lang naman kitang makausap nang tayong dalawa lang. Please naman pagmamakaawa ko. Wala na nga tayong dapat na pag-usapan pa dahil tapos na tayong dalawa. Tapos na tayo at ayoko na sa'yo. Ano ba talaga mahirap intindihin sa mga sinasabi ko? Tagalog na Tagalog naman yun, hindi ba? Kaya tigilan mo na tong ginagawa mo. Tigilan mo na ako. Matigas na wika naman ni Telmo. Gano'n na lang yun? Kapag ayaw mo na, tapos na ang lahat? Ni hindi mo man lang ba ako tatanungin kung okay lang ba sa akin kung kaya ko na ba na wala ka sa buhay ko? Kung hindi na rin ba kita mahal? Umiiyak na tanong ko. Para saan pa? Ganon din naman yun, di ba? Sa hiwalayan din naman ang punta nating dalawa. Dahil nga sa hindi na kita mahal. Bakit ko pa patatagalin? Matigas na wika pa niya. Napaka-selfish mo, napakawalang hiya mo, Telmo. Napakagago mo. Panunumbat ko sa kanya. Gago na akong gago. Basta ito ang tatandaan mo, Jenny. Sa oras na guluhin mo pa kami ni Bea, lalo na siya. Kamao ko na talaga ang tatama dyan sa mukha mo. Pagbabanta niya sa akin. Papa Dudut, sa kabila ng pagbabanta sa akin ni Telmo ay hindi ko rin siya kaagad tinigilan. Nakailang palit din ako ng SIM card at gawa ng dami account sa Facebook para lamang mag-stalk o mag-message sa kanya. Pero nang isang beses na puntahan ko siya sa apartment niya para subukan ulit na kausapin siya ay nasampal na niya ako. Kasunod ng sabritang pagkaladkad sa akin palayo. Kagaya ng dati ay umiyak na naman akong naglalakad palayo mula kina Telmo. Papa Dudut, nang makita ng mga kaibigan ko ang pasa sa mukha ko at braso ay lalo silang nagalit at gusto sana nilang magsampa ng kaso kay Telmo. Pero ako na rin ang pumigil sa kanila dahil alam ko na wala rin namang patutunguhan
kung sakaling gawin ko yon. Dahil una sa lahat ay hindi naman ako masasaktan ni Telmo kung hindi ko siya pinuntahan sa apartment niya. Kung hindi ako nagpumilit na pumasok at nagmakaawa na kausapin niya ako para ayusin namin ang relasyon naming dalawa. Hindi ako masasaktan kung hindi ako nagmakaawa sa kanya. Papadudot may ilang buwan din ang nakalipas bago ako unti-unti nang nakapag-move on mula kay Telmo. Bago ko natanggap na wala na talagang pag-asa na magkabalikan kaming dalawa. Pinaramdam din kasi sa akin ng mga kaibigan ko na bukod sa walang kwentang lalaki ang napili kong mahalin, ay nandyan lang sila para sa akin kahit na hindi nila alam kung papaano pa babasagin ang helmet ko ng katangahan. Pinaramdam nila na hindi ko kailangan ng isang gagong lalaki na kagaya ni Telmo sa buhay ko. Papadudot mahigit 1 taon na rin po ang nakalipas mula na mangyari ang mapait at nakakatawang kwentong ito sa buhay ko. Alam ko na maraming pwedeng makarelate sa naging karanasan ko sa relasyon namin ni Telmo. Maraming nainis dahil sa katangahan na minsang ginawa ko sa buhay ko para lamang sa isang lalaki. At meron ding iba na natatawa dahil pinagdaanan nila ang bahaging ito ng buhay ko. Yung halos gawin na nilang mundo ang isang tao na hindi naman sila pinapahalagahan. Hanggang sa magising na lamang sila at natatawang napapatanong sa sarili nila kung bakit ba nila nagawa ang katangahan na yon. Ganon na ganon po kasi ako ngayon, Papa Dudut. Yung lahat ng iyak at pagmamakaawa na ginawa ko para kay Telmo noon ay tinatawanan ko na lang ngayon. May bahagi din ang sarili ko na nanghihinayang sa mga oras na nasayang ko sa kanya. Pero at least marami akong natutunan. At isa nga po doon ay yung unahin nating mahalin ang sarili natin bago ang ibang tao. Papadudot maraming salamat po sa pagbasa nitong sulat ko. At sana po ay mas dumami pa ang mabigyan ninyo ng inspirasyon sa buhay sa pamamagitan ng mga sulat na inyong binabasa. Lubos na gumagalang, Jenny. May pagkakataon sa buhay natin na nabubulag tayo ng dahil sa pagmamahal na ating nararamdaman. Marami tayong mga bagay na nagagawa sa huli na pinagsisisihan natin. Pero ang mahalaga ay natututunan natin ang mga aral na iniwan nito para sa ating sarili. Maraming salamat din, Jenny, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Masaya ako na nagawa mong piliin at pahalagahan ang sarili mo kahit na marami kang bagay na naisakripisyo noon para kay Telmo. Hindi naman talaga maiiwasan ang bagay na yon kapag nagmahal tayo ng sobra. Para bang magkakaroon ng sariling isip ang ating puso at katawan at makagagawa tayo ng mga bagay para lamang bumalik sa ating mga taong mahal. Pero lagi mong tatandaan na hindi man pinahalagahan ni Telmo ang pagmamahal mo ay palagi namang nandyan ang mga kaibigan at pamilya mo na totoong nagmamahal sa iyo. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Stories.